So, napanood nyo na ba to? No? Inantok nata si Sir Toto. So, napanood nyo ba to? Sabi dito, no? Share to daw. Ano share to? Sana nga. Oo. So, alam nyo naman, no, na ako po talaga, hindi po talaga ako nakokontento kung hindi ko po talaga tinitira si Marcoleta. Paborito ko talagang yan itapik yan si Marcoleta eh. Napansin nyo ba, no? Napansin nyo ba? No, na lately, hindi na ganun kayabang si Marcoleta. Napansin nyo ba yon? Na ngayon na lately, mukhang hindi na po masyadong nagsasalita ng kung ano-ano kataranta doon si Marcoleta. Kasi nga po, mga kababayan, malapit na po siya makulong, di ba? Kapag hindi niya po ito na nalusutan, baka makulong po siya. Ano ba? Si Stephen tumatawag. Okay. So ngayon, tinan nyo ito So ito, meron siya nakaharap dito na na babae. So panoorin natin to. 20 seconds video lang ito. Sabi niya dito, saan na ba yun? Ito. Ano, sir? Kasi... Sige. Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente, matatanggal. Ayan. Yung talagang gagawin ko yun. Hinihintay ko lang matapos yung budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Bakbakan daw yan. Oo. Tingnan nyo Ngayon dito, harap-harapan pong tinanong si Marcoleta. Malamang niya lang to Malamang hindi niya kilala to So sabi nga po ng babae na, Sir, kaya kita binoto kasi inihintay ko yung 20,000 ay yung 2,000 na libreng kuryente. Tama ba? Naman kita, bakit ka mo, sir? Binoto kita. Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente, matatanggal. Ayan. Yung talagang gagawin ko yun. Hinihintay ko lang matapos. Talagang gagawin ko yun. Divert yun. Budget hearing. Kasi hindi naman ako masyadong bibigyan ng ayuda. Pero, bakbakan yan. Maniwala ka sa akin. Siyempre, sir. Oo. So bago ka makapagbakbakan dito, Marcoleta, ayusin mo muna yung kaso mo. Pero by the way, tingnan nyo alam nyo, no, ang napansin ko kaagad dito. So ibig sabihin no, talagang isa pala sa mga rason kung bakit binoto si Marcoleta ng mga kababayan natin, bukod nga po sa Iglesia ni Cristo siya, ano pala, marami palang naniwala dun sa 2,000 na libreng kuryente. Di ba? So, ibig sabihin nun, ang dami pa rin uto-uto mga Pilipino na naniniwala sa ganung klaseng mga pangako. Libreng kuryente pag meron kang 2,000. So, hindi. Medyo bad trip lang ako kasi ako hindi ako kasama doon sa libreng kuryente. Pero, by the way, alam niyo sagot ni Marcoleta. Mangyayari daw po yan pag natapos na raw po yung budget deliberation. Teka lang. Parang baliktad ata. Parang baliktad. Tama si Tariela. Manilin lang si Marcoleta. Ang manilin lang dito si Marcoleta, no? Si may sabi diyan. si Insurrecto. Si Insurrecto may sabi diyan, yung manilin lang si Marcoleta tapos napikon. Oo. Ewan ko niya kay Insurrecto, hindi niya nasagot nun, pero by the way, no. Alam nyo kung nung bullshit dito. Nung sinabi nga po ni Marcoleta na pagkatapos na po ng budget deliberation, doon niya na po asikasuhin yung libreng 2,000 kuryente. Mga kababayan, paano mangyayari yun kung tapos na yung budget deliberation? Ibig sabihin nun, hindi ito mangyayari sa 2026. Nanako niyo yung point kasi mga kababayan, di ba? Ngayon po kasi, di ba, budget deliberation ngayon. 2025 ngayon, di ba? Itong budget po ngayon na pinag-uusapan nila dito, budget po sa 2026 yan. Next year yan. Ngayon, kung hindi po naipasok ni Marcoleta yung 2,000 libreng kuryente na yan, ngayong budget season, so hindi po ito mag-activate next year. So, posible mangyari pa ito. Ewan ko lang kung mangyayari ba talaga yun.
Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Kasi yun ang sabi niya dito, tinan niyo natin yung sabi niya dito, oh. Ano lang naman to eh, 20 seconds na naman to eh, tinan niyo ah. Binuto naman kita, bakit ka mo, sir? Kasi nga, sabi mo, yung mga bill ng kuryente matatanggal. Ayan. Yung Talagang gagawin ko yun, hinihintay ko lang matapos yung budget hearing. Oh. Hintayin niyo lang daw pumatapos yung budget hearing. Paano makaka-budget dyan kung tapos na yung budget hearing? Anong ibabayad mo sa kuryente na 2,000 libre kung tapos na yung budget hearing? Niloloko lang tayo talaga nito. So tama nga yung sinabi nila na manilin lang talaga ito. Kasi dapat mga babayan, no, kung talagang desidido talaga si Marcoleta na ipasok yung 2,000 kuryente po na yan, dapat ngayon pa lang, pinag-uusapan na po sa budget deliberation yan. Ang tanong ba, meron bang naipasang batas si Marcoleta tungkol dyan? Naipasa ba ito sa plenary? Napagdebatihan na ba ito? So wala pa. So ibig sabihin, doon po sa mga tao naghihintay no, ng libreng kuryente po na pinangako ni Marcoleta sa 2026, hindi po mangyayari po yan. Kasi nga po, hindi niya po naipasok sa budget. Ngayon, anong kalokohan ito na sinasabi ni Marcoleta na pagkatapos ng budget hearing? Ano bang hihiringin mo dito? Ano pang babudgetan mo dito pagkatapos ng budget hearing? O, parang 10,000 ni Cayetano, alam nyo? Ganyan ba talaga katanga itong mga kababayan natin? Puta, naniniwala sa 2,000 tsaka 10,000 tulad nung sinabi ni Cayetano? Di ba? Oh. And by the way, mga kababayan, no, mukhang wala talagang pag-asa to kasi una, no, sinilip po yung mga post ni Marcoleta sa Facebook. Ngayon, na pinagmamalaki ni Marcoleta dito, ito tungkol sa, ano to? O, mga konkretong tugon para sa mga magsasaka. Well, tayo, magsasaka naman po tayo, di ba? Pero, ando na si Kiko Pangilinan eh. And by the way, hindi naman ikaw gumawa ng batas na yan. Si Kiko Pangilinan ang gumawa ng batas na yan eh. Nakikisaw-saw ka lang eh. O mga konkretong tugon para sa mga magsasaka, para sa komunidad, na lagi binaba para sa mas maayos na paggamit ng pera ng bayan. No? Di ba magsasaka? So, nasan yung 2,000 dito na libreng kuryente? O kapag walang korupsyon at nagkakaisa ang mga institusyon at sambayanan, walang proyektong hindi kaya matapos ng mabilis. So, ngayon, wala siyang binabanggit. Di ba? Wala po siyang binabanggit tungkol dyan sa 2,000... Ay, sorry. Hindi ko pala nailipat. Lipat ko pala muna. Ito pala. Yun pala. Pala nailipat. Oh. Alam mo, Marcoleta, no, binoto ka ng taong bayan, hindi dahil sa mga magsasaka. Oo. Binoto ka ng mga tao, pero hindi kita binoto. Oh. Binoto ka ng mga tao kasi nga po, doon sa 2,000 mo. So, budol. Budol. Mas malupit sa Manilin lang to, no? Di lang pala Manilin lang to, budol pa pala ito. Di ba? Oh. So, ano ba to? Okay. So, ngayon mga babae, no, tandaan po natin, no, na mukhang ang tanong dito, ito malaking tanong dito eh. Katingin niyo po ba, magagawa pa ba ni Marcoleta na magawan niya ng paraan tong libreng 2,000 kuryente kung siya po ay matatanggal na bilang senador? Tingnan niyo sabi niya dito, Marcoleta faces perjury raps before ombudsman over campaign donations. Wag mo natin kakalimutan, no, na si Marcoleta nga po, may kaso na po ito ng perjury. At ngayon, syempre po, yung kaso po na yan, hindi lang po basta-basta kaso yan. Ito po yung penalty niyan. Tignan nyo, ito yung penalty niya. Cases. Okay, let's make a distinction. Tama po tayo, perjury yung sa ombudsman. So yun yung magiging grounds namin na kaya kami nag-file sa ombudsman. Yun naman pong sa COMELEC, it has to do with violation of at least 2 provisions of the Omnibus Election Code na may kinalaman po sa maling paglalagay ng detalye sa kanyang sose. Kasi there's no denying the fact na yung 0 campaign contributions ay mali, patay mismo sa kanyang testimonya, patay mismo sa kanyang pahayag po sa media. So, yung parusa, kung yun yung tanong po ninyo, sa bahagi po ng COMELEC, merong element ng disqualification from office and the probability of imprisonment from 1 year to 6 years.
Sa ombudsman naman po, kung sakaling siya ay mahatulang nagkasala talaga, may kinalaman po ito sa ang parusa ay magiging perpetual and absolute disqualification from office. Hindi ka lang matatanggal bilang senador ngayon, hindi ka na makakatakbo pang muli. So hindi ka na pwedeng tumakbo muli kung sakaling may ganong findings yung ombudsman po. Okay. Wow, ang tindi pala niyan, ano? Maraming salamat. Ayan So ngayon, tingnan nyo wala na. Wala na tong 2,000 libreng kuryente ni Marcoleta. Kapag siya po ay nakasuhan at siya po ay nag-guilty, na mukhang malakas po yung ebidensya. Mukhang malakas yung ebidensya po. Alam niyo kung bakit? Kasi inamin niya eh. Di ba? Inamin niya eh. Inamin niya na pineke niya po yung sose. Inamin niya. Oh. Ngayon, paano mo sasagutin yan? Oh. So, tandaan niyo anong sabi? Kapag siya daw po ay napatunayang guilty, hindi na siya makakatakbo bilang senador kahit kailan. Hindi na senador. Sa lahat ng posisyon sa gobyerno, hindi na siya makakatakbo at tanggal po siya sa pagiging senador. So, paano na yung 2,000 pesos na libreng kuryente? Wala na. Oh, paano dun sa mga naghintay? Ibig sabihin na kuryente din sila ni Marcoleta. O, di ba? So, paano dun sa mga naghintay? O, paano dun sa mga bumoto? So, nabudol lang kayo. O, di ba? So, kasi, alam nyo, no, dapat na po talaga natin baguhin, no? Alam ko, dito, 500 tayo ngayon, no, kahit madaling araw. Alam naman po natin na tayo, hindi tayo nakukuha sa ganyan. Pero ang nakakalungkot kasi dito, mas marami pa rin po mga Pilipino ang naniniwala sa ganun. Na pangakong libre. Oh. Kaya, ewan ko, by the way. So kayo mga kababayan, kayo po, no, ano masabi nyo nga po dito sa 2,000 hindi na matutupad. Sa totoo lang, sa totoo lang po talaga, hindi na po ito matutupad. No? Tingnan nyo yung turn of events, Tingnan nyo, Yung 2,000 mga kababayan na libreng kuryente, hindi niya naisama sa budget ngayon. Hindi niya nagawang batas. So, wala. No, wala. Hindi yan mangyayari next year. Ang problema next year, magpuproceed po yung kaso. Baka matanggal pa siya bilang senador dahil po sa lakas ng ebidensya. So, wala. Ibig sabihin nun, di ba, wala. Yung pangako niya 2,000, wala. Hindi na po ito matutuloy, hindi na po ito matutupad. Yung pinakamakapal nga dyan yung mukha, tama nga po kayo, no? Yung pinakamakapal ng mukha dito, si Cayetano. Pagkatapos niya manalo ng pagiging senador, wala na siya binanggit sa 10,000. Di ba? Nung nanalo ba si Cayetano, narinig na ba siya na nagbanggit ng 10,000? Wala na, di ba? So yun mga babae, so kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa bagong kinakaharap po ni Marcoleta. Tandaan nyo po kasi hindi po talaga ako natatahimik Kung hindi po talaga natatapos yung 1 linggo o 2 araw na hindi po nakokontent si Marcoleta. Idol ko po yan Favorite ko po yan. Kaya nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre yan po sa Team Replay. So pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. Okay? So thank you mga kababayan. So hello po kay Mac Tanding, kay Trix Sevilla, kay Lilito Nini, kay Jayden, kay Brad Jeromski, hello po, no? Kay si Rochella, nandyan. Si Eva Punsalan, okay? Si Miss Montreal, nandyan din po siya, no? Okay, si Del Toto, may boy 10K na boy kuryente pa. Okay, si MR din, nagpatupad ng oras ng live niya. Si Mark Ramos talaga, no? Di tinutupad ang oras na. Si Mark Ramos. Ay, alam nyo, busy yan si Mark. Oo, busy yan. Oo. Busy talaga yan. Yung problema nga, yung commitment ko sa kanya sa birahan, hindi ko na nga nagagawa, no? Kasi sobrang busy ko nga po ngayong December. Tapos, ina-atake pa ako ngayon. Oo. Kaya, wow, haba ng kwentuhan natin. Nung haba na nga, 2 oras na nga po pala ito, no? Baka sabi sa inyo, nasa mood ako kasi nakatulog po ako ng mahaba. Oo. Lahat naman po busy ngayon, no? Si Ma'am Rochella, busy yan
Busy sa love life yan si Ma'am Rochelle. Si Ma'am Rochelle busy sa love life. Kaya ganyan. Okay. Kaya ang saya ngayong gabi. Kaya nga, no? Ang tagal ko nang hindi napipiko, no? Ngayon napiko na naman ako, no? Okay. Ang huling beses kong napiko na ko, ang tagal na, no? Tagal na, 2023 pa ata, no? Yung naalala kong huling beses ako napikon. Oh, tagal na, oh.